Good morning guys. Nandito ako ngayon sa malaking puno. Alam na natin ang ating kasunod na gagawin, mag-harvest. Sa ngayon guys, mag-harvest ako ng wild ampalaya. Yung wild ampalaya, kita nyo. Pero yung green ang kukunin ko. Pero yan, nakakain to guys. Ano, tingnan nyo, nag-ano na siya, yung ampalaya. Yan. Nakita nyo to guys. Yan siya oh. Pero maliit siya. Hanap pa tayo. Marami yan. Sa dami, sa lawak ba naman itong sinum. Yan. Nahinog na yung wild ampalaya. So, yun. Nakuha ulit na isa. Yan siya. Ating wild ampalaya. Yan. Guys, oh. Maliliit siya. Maliliit. Kukuha tayo ng guys ng hinog. Guys, na ito. Titikman natin to. Pwede na to. Mapait din siya. Ano lang siya? Mabuto. Ano na tayo? Nakakarami na. Dito sa taas malalaki. Pero dito maliliit siya. Yan yung nakuha ko guys. Gusto naman tayo ng okra guys. May tipaklong pa. Naagas ang ating mga okra. Bali naagas na yung ibang okra natin guys dahil sa sobrang tag-ulan. May dumaan ding eroplano guys. Palagi tayong dinadaalan ng mga eroplano. Nag-harvest ng kaunti guys para ibigay sa amo ko. Ibigay din sa mga kaibigan ko. Bali yung mga puno ng okra natin guys, medyo lumiliit na dahil sa sobrang tag-ulan. Namahit ang okra. Bali kukuha na rin tayo guys ng mga sitaw. Para isama dun sa mga gulay na ating haharbisin ngayon, ibibigay sa aking mga kaibigan. Bali yung mga sitaw ko guys, hindi na masyadong madami kasi matanda na. Maganda pa rin naman yung ibang mga okra, lalo na yung bulaklak. Pero dahil sa sobrang tag-ulan, marami yung mga maliliit na naaagas. Bali yung itong okrang nasa harapan ko guys, bali ano lang yan, nasa 4 months. Yung nasa may bandang likod, nasa 5 months na yan. Matangkad na sa akin. Marami na akong na-harvest doon. Ito, bagong okra din to guys. Mga 4 months pa lang. 4 months. Bali, nag-harvest na rin ako guys ng wild lettuce. Mayroon akong tanim na oraro. Inaantay ko na lang mga ilang buwan. Pwede na rin harvestin ng oraro. Ito guys, itong mga hinaharvestan ko ngayon, na okra na mas matangkad pa sa akin, payat na siya yung dulo, payat na. Tapos mga ano na siya, maliliit na yung bunga kasi matanda na siya. 6 months, magsi 6 months na nga, 5 months na. Bali yung nakikita nyo puno guys, ano yan, mga 40 years na yan. 40 years. Doon yan sa ano ko, sa alaga ko. Siya nagtanim. Mainit ang panahon, tas biglang malakas na ulan sa hapon. Kaya inaabot na ako sa medyo patanghali na ako nagha-harvest gawa ng pagkatapos ng trabaho. Pupunta naman ako sa aking mini farm. Marami pa rin naman nagiging bulaklak sa aking mga okra.
Yung ibang okra kasi guys, bali puputulin ko na para tumubo yung gilid kahit maliliit, maraming magiging suwi o parang tangkay. Maganda pa rin naman yung mga nagiging bunga. Malulusog pa rin. Saka ngayong araw guys, bali magtatanim din ako ng bagong kamote. Mag-harvest din ng talbos ng kamote. Itong sitaw na ito guys, ay bago lang itong tanim. Yan kinukuha ko ngayon. Itong kinukuha ko ngayon, bagong tanim lang guys. Pero yung mga luma, naputol ko na at nang hindi rin naman maganda ang bunga, nangungulubot na. Pati dahon, nangungulubot. Mapapansin nyo guys, talagang medyo payat na yung okra. Dahil nga matanda na at bukod doon ay palaging umuulan sa hapon. Pero ang kagandahan sa umaga ay malakas pa ang init, maganda ang init. Kahit papano na-absorb pa ng ating okra ang araw. Kaya lang pagdating ng hapon, basang-basa kasi sobrang lakas ng ulan sa hapon. Ngayon, ang ugat, sobrang basa. Kaya nalalagasan agad tayo ng mga bungang maliliit. Hindi siya kumakapit ng mabuti. Kasi ang gusto ng okra nga ay yung maaraw. Ang okra kasi gumaganda at bumubunga ng maganda, namumulaklak na maganda at namumulaklak ng mga okra fruits pag maaraw. Kaya magandang magtanim guys ng okra pag summer. Kasi ang summer, madiligan mo lang siya ng kaunti, wag lang basang-basa. Maganda ang okra, maganda binubunga. Bali ngayong araw, sobrang init. Sobrang init ngayon. Kaya nag-harvest na rin ako. Marami-rami na rin yung harvest at ibibigay natin sa kaibigan. Mag-harvest na rin tayo ng ating kamote. Kamuting puti at kamuting parang medyo orange yung laman. Talbos muna ang ating haharbisin at bandang hapon tayo ay magtatanim ng kamote. Para gumanda ulit. Kasi masyado nang matanda yung ating kamote. Hindi na maganda yung mga nagiging bunga at saka yung mga nagiging laman at saka yung mga nagiging talbos. Bali, uubusin na natin itong talbos ng kamote para ibigay sa mga kaibigan ko at yung iba naman ay lulutuin dito ng amo ko. Saka madamo na rin guys yung ating paligid ng ating kamutihan. Ang kamote hindi na masyadong gumaganda pag marami ng mga damo-damo. Ngayon, ang kamote hindi na rin dumidikit sa lupa o hindi lumalaman dahil naaagawan ng ugat ng mga damo. Nauubos na rin ang vitamins ng lupa dahil dun sa mga damo. Uubusin na natin itong talbos at ating papalitan mamayang hapon ng bagong mga kamote at nang marami pa tayong harvest na magaganda at fresh na mga talbos. Mabilis lang ang malanta ang mga talbos ay. Bali meron na nga akong naitanim na mga talbos na puti nung isang araw dahil nga ang gusto ko ubusin na itong mga kamote na ito para mapalitan ng bago. Kaya habang nag-harvest ng talbos ay ating titingnan kung may laman na yung kamote na medyo orange para ating kainin guys. Pero yung mga puti, atin munang pagkukunin at yung may pulang medyo orange na kamote ay ating kukunin din ng talbos yung bandang dulo laang, yung malambot. Ating hatakin na yung mga at titingnan natin yung mga kamote kung may laman na. Roots.
Maganda naman yung ating kamote kahit na hindi masyadong ma-fertilizer. At saka mas masustansya ang kamote kung walang mga kemikal. Dapat natural lang. Kaya mapapansin ng kamuting talbos ko ay may mga butas-butas dahil nga hindi nilalagyan ng mga kemikal o yung lason na pangtaboy ng mga insekto. Kaya ang kamuting na-harvest ko, lalo na yung puti, ay napakatamis. Matamis ang lasa. Kukuha na rin nga pala tayo ng pananim dito sa ating tinatanggal na mga kamuting luma. Dito na rin tayo kukuha ng mga gagawing pananim natin para mamayang hapon. Pipili tayo ng pananim na hanggang maganda. Mula dun sa pinakang dulo hanggang dun sa may pinakang parts ng baba. Bali, magdangkal lang kayo ng 2 dangkal o 1 kalahating dangkal, 2 putol lang. Para sa susunod na paglaman or pag talbos ng kamote ay maganda. Gawa ng pag kumuha tayo ng medyo maugat na or yung medyo bandang matanda na pag kumuha tayo dun sa ating pinakang bagin ng ating kamote ay dapat ay sa bandang dulo or sa bandang malapit sa may talbos sa taas. Dapat ay 2 puto lang para ang ating kamote sa susunod na pagbunga o pagtalbos ay maganda. Gawa ng pag kumuha tayo dun sa bagay na pinakang medyo matanda na, ay hindi na magandang ibubunga at hindi na magandang ilalaman ang ating mga kamote. Mga payat na or kaya marami na siyang suwi-suwi or marami na siyang tangkay-tangkay na itutubo. Kaya dapat ay doon tayo sa bandang taas o bandang talbos tayo kukuha. Pumili din tayo ng ng mga talbos na mas maganda, yung mga ating gagawing pananim para sa susunod na pagtatanim natin o pag-harvest natin o pagkuha natin ng talbos ay magkakaroon tayo ng isang maayos, maganda at masigla na talbos at saka masigla na laman. Ang purpose natin kaya tayo ay kukuha ng magandang talbos ay dahil ito naman ay ating pangsarili, ay makakakain tayo ng masarap na talbos saka yung masarap na laman ng kamote. Kaya yung ating mga gagawing binhi o yung ating gagawing pananim ay pinipili natin kung alin yung mas magandang itanim, masigla yung pinakang ugat, yung ating pinakang bagin. Yung bagin ng ating kamote dapat ay maganda. Pag kumuha ka ng hindi maganda ay bibigyan din tayo ng hindi magandang laman. Kaya pumili na tayo ng maganda dahil ito naman ay pang sarili natin, ito naman ay hindi binibili. Ito naman ay ating sariling punla. Bari nakakakuha na tayo ng mga kamote na maliliit. Maliliit pa ito dahil ang ating kamutihan ay kinukuha natin ng talbos. Ang talbos kasi pag sobrang dami mo nang nakukuha ay ang laman ay maliit. Maliit nang nagiging laman ng ating mga ugat ng ating mga kamote. Pero marami tayong nakukuhang kamote na maliliit. Pero pwede na siyang kainin. Pwede na siyang ilaga. Pwede na siyang almusal mo tuwing umaga. Pag nga pala ang talbos ng ating kamote ay sobrang lalago or sobrang tataba, ang ating nga palang laman ng kamote, yung pinakang ating sweet potato, ay nagiging maliit. Dahil yung sustansya ng ating kamote na laman ay napupunta sa mga dahon o dun sa mga pinakang tangkay. Kaya pag yung pinakang tangkay o yung pinakang bagi ng ating kamote ay masyado nang natataba, ibig sabihin yung laman ng ating kamote ay payat. Kaya pag nakikita yung ating talbos ng kamote ay masyadong mataba, bawasan na natin para hindi na masyadong pumunta yung vitamins, yung nutrients sa ating talbos ng kamote at yung laman ng kamote ay medyo lumaki o tumaba. Bali, mag-uunti-unti na tayong maghukay guys ng ating pagtataniman ng kamote. At titingnan na rin natin kung may mahuhukay pa tayong kamote dahil nga ating hinaltak lang o hinatak ang ating mga bagin. Kaya unti-unti pa rin naman tayo nakakakuha ng mga kamote na maliliit.
Tatanggal kaya tayo ay nagbubungkal na dahil magtatanim na rin tayo ng ating mga ano ay pananim na kamuti. Kamuting bagin. Tsaka naghahanap muna tayo ng mga laman pa ng kamuti. Kahit medyo maliit-liit. Dahil tanghali na ngayon, Tatanim tayo ng bagong ang kamote. ating Isang puti at araw ay tirik na tirik. Mainit ang panahon. kulay medyo orange. Mataba ang lupa dahil ang lupa ay medyo itim, hindi siya kulay pula. Medyo maitim. Ang lupa na mapula ay hindi ma-vitamins, pero ang lupa na maitim, mapapansin nyo madaming bulate. Madami siyang bulate, ibig sabihin mataba yung lupa, tapos medyo maitim, ibig sabihin yung nutrients yung lupa maganda. Kaya kung pipili kayo ng pagtataniman guys ng mga ating halaman o ng ating mga pananim ay dun sa lupa na maganda, o kung walang lupa na maganda ay kayo bumili ng mga pataba sa lupa o compost na ano na pagtataniman. Maingay yung aso guys, sumasabay. May nakita na naman yatang kaibigan na kapwa aso. Kung wala nga pala kayo na matabang lupa, yung mga pinagbalatan ninyo ng gulay or yung mga dahon-dahon ay inyong gayat-gayatin, or yung mga pinagtanggalan ng mga saging ay inyong putol-putulin, ilagay ninyo sa lupa, dahil ang mga ganyang pinagputol-putol na mga kung ano-anong halaman ay pinupuntahan ng bulate. Nakakakuha ng kamote. Yan. Pwede na siyang kainin. Nice one. Nice one. Luya. Ang bulate nga pala ay nagbibigay din ng nutrients sa ating lupa dahil kumakain ito at nakakakuha ng vitamin sa mga bulok-bulok na halaman. Kaya yung tae o yung pinakang inilalabas ng ating bulate ay nagiging tulong sa ating mga lupa magbigay ng nutrients. Ayaw tumigil ng aso, nakikisama. Gustong sumali sa aking vlog. Marami-rami na din tayo nakukuha laman ng kamote. Dating lulutuin mamaya. Nakadali guys. Iyo. Bali itong lupa na ating binubungkal ay mabulate ito. Mabulate. Tsaka tinutulungan ko ring lagyan ari ng ano ay mga pinagbalatan ng gulay, mga dahon-dahon para tumubo ng maayos ang ating kamote at makatulong sa lupa. Tumanda ang ating lupa. Nakadali. Ano? Daming laman. Ayun! Anak ka ng marami-rami na guys. Yan guys yung nakuha ko. Madami-dami na siya.
Maliit. Yun. Sa. Ayun. Yun, kahoy. Oh, init. Guys, ayan. Hindi siya kamote. Ayok! Ayok. Sa banga. Yun. Guys, meron pa yan. Oh. Ayan natin to guys. Wala yung ating mga pinaghukayan ng kamuti guys. Dito na rin natin itatanim. Bali, isang pagod na lang yung pagbubungkal natin habang naghahanap tayo ng mga kamuting laman. Yun. Meron ulit. Sayang kasi kung hindi natin hahanapin yung mga laman na maliliit. Meron. Maigi rin na makain pag ano ay. Sayang din. Bali, yung tanim kong luya din ay maganda. Mataba. Kaya lang naman natunaw na yung iba. Yung nasa likuran ko dyan ay may ube. Tapos dyan ay may kamuti pa rin na bago. Harbisin natin yung luya guys. Yan. Bali, nagtira tayo ng kaunting luya. At hahayaan natin tumubo ulit. Bali, next year yun dahil ang luya ay sa loob ng isang taon. Saka siya gumaganda, lumalaki. Saka hinaharbis. Tapos itira natin yun. Ayan. Okay. Okay na to. Ayan. Ayan guys. Ayan na natin. Malaking luya. Guys, ito yung luya. Tapos ito yung mga kamote. Ayan, kamote. Kaya lang may tanga. Ayan. Okay. Ayan tayo nito.
tayo nito guys. Yan, nakakuha tayo ng kamote. Bali, hugasan na natin yung ating nahukay na kamote. At tayo ay maraming tubig ngayon dahil sa sobrang lakas ng ulan. At tayo ay maghihimay natin ng talbos ng kamote habang pagkatapos nitong ating kamoteng laman. Para bukas ay ready na pang ating pangbigay sa ating kaibigan at saka pangluto dito sa bahay. Bali mamaya tayo ay magluluto ng minatamis na kamote na may kasamang gabi na may sago. Lagyan na rin natin ng cheese, honey at asukal. Lagyan natin kaunting luya guys dahil matamis yun. Ang luya ay nagpapagana sa ating katawan dahil ito'y may taglay na parang anghang. Maliliit lang ang ating nakuhang kamote. So, pag inilaga ay napakabilis lumambot. Kaya dapat, pag maglalaga kayo ng kamote o magmiminatamis ng kamote, huwag masyadong malapit kasi gusto medyo crunchy yung kamote. Laki ng luya guys. Next batch. Next. Gawin natin sitaw.
ating ibibigay sa aking kaibigan bukas pagpunta dito. Yan. Bali, i-prepared na rin natin yung mga gulay na ating hinarvest para ibigay sa aking kaibigan. I-prepared na natin para ilagay sa rep. Bali, isang lutuan din itong nakuha kong sitaw. Tapos marami pa rin naman akong na-harvest na okra nitong nakaraan. Naka-prepared na rin sa rep. Hihimayin na natin itong puting kamuting, talbos at saka yung orange ang laman. Kamuti, talbos. Hihimayin na natin isa-isa. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
Ito, 18, 19. Lagay natin sa rep. Kalatik.
Mag-uukay nga pala tayo ng pagtataniman ng kamote na lumalaman, may orange ang laman. Dito sa aming tambayan ni Lolo. Maitim din ang lupa dito at maganda, kaya lang ay mapuno. Kaya hindi ko tataniman ito ng kulay puting kamote. At nagkakaroon ng maraming butas. Pag sobrang pag sobrang mapuno, mas maraming insekto sa ilalim. Kaya yung talbos ng kamote dito na kulay puti ay aking tinanggal. Kaya papalitan natin ng lumalamang kamote. At least magbutas-butas man yung dahon, yung pinakang ugat ay lalaman. Kaya next year meron ng ulit harvestin. Bali guys, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagtatanim ko ng kamote at medyo maulan. Mababasa ang aking cellphone. Kaya ang ipakikita ko lang sa inyo ay paano maghukay ng pagtataniman ng kamote. Dito ay may sakura, kaya lang ay namatay ang sakura. Tinanggal ko na yung sakura din eh. Sakura, ito yung pink na bulaklak. Magandang tingnan. Bali, madamo na rin dito. Maganda rin namang magtanim dito at gawa ng may tambayan kami ni Lolo. Nakakalibang din namang magtanim. Maliit lang itong space na ito at maraming suha. May mga puno ng suha. Hindi pwedeng bungkalin at masisira ang ugat ng suha. Maganda dito pag naglaman ni Ray at kami ay nakatambay, di kami may kakainin ni Lolo habang kami ay nakatambay dito sa tambayan. Sinubukan ko magtanim dati dito ng okra, hindi maganda at hindi naarawang mabuti. Sinubukan ko rin ditong magtanim ng sili ay hindi rin maganda at ang sili ay kailangan naaarawan din. Namatay yung aking mga sili. Bit tayo ng guys, ng gabi. Mag-harvest tayo ng gabi guys. Dalawa lang ang ating kukunin din at bukas ay aking ibibigay sa kaibigan ko. Aking papupuntahin dito para pamigay dun sa mga friend namin. Maganda tong gabi na to. Ito yung sinasabing taro. Ito yung gabi ng China. Masarap yung gabi nito, yung pinakang laman. Pero kaming mga Pilipino, ang gusto namin kainin na yung pinakang tangkay. Tsaka dahon. Bonus na lang yung laman. Pero yung laman, masarap. Gagawin ko ding minatamis mamayang hapon. Bali, ito yung isang puno lang itong itinanim ko din ay. Yan ay umugat na lang ng umugat. Yan ay pinaputulan lang ng amo ko. Aking nakuha at aking nilagay. Nung pagkatanim ko, natuwa ako at dumami na yung ugat-ugat niya ay dumami. Pero itong ito ay mataba dahil ito ay matubig. Ang gabi nga pala guys ay gusto ng matubig na lugar. Mas mabilis tumaki at tumaba ang gabi kung ito ay may tubig ang kalapit, basa-basa. Hindi na to. Dalawa. Kuha pa tayo sa kabila. Pagkatapos
nga palang mag-harvest din ay pupunta tayo sa kabila para mag-harvest natin ulit ito, guys. Isa. Ayun. Pwede na. Tabunan natin guys para tumubo ulit ng maganda. Yun, sumama lahat. Maganda, sumama lahat eh. Tayo, sumama lahat. Sama na nito. Taniman lang natin ng bago. Ayan o, kita nyo, may mga maliliit guys. Mabilis lang tumubo yan. Ayan. Dami oh. Daming maliliit oh. Daming maliliit. Taniman natin na bago. Yan. May ano siya, may kapalit. Tanggalin natin po yan. Nahukay na naman. Ay, sad to say, I'm sorry naman. Ba't nahukay ka? Nahukay yung kamote. Sana. Kailangan kasing taniman eh. Kailangan taniman. Sayang yung mga kamote. Nahuhukay. Tinaman na natin guys kasi yan. Tanim na natin sa yung kamote oh. Nabunot. Lahat tayong magagawa kasi magkaadikit eh. Pagkatapos nga pala nating mag-harvest ng gabi ay tayo ay magtatanggal ng mga maliliit na puno ng saging at sobrang dami na. Ang saging ay hindi lumalaki. Ang saging ay maliliit. Maliliit din yung katawan. Sayang yung mga ano. Nakakuha tayo guys ng dalawa ulit. Bali 5. Ito na lang. Maganda nga palang mag-harvest ng gabi pag maulan. Mabilis mabunot ang gabi. Hindi matigas ang lupa, malambot. Pati pagtatanggal natin ng mga puno ng saging, ito ay malambot. Hindi tayo mahihirapan ngayong magtanggal ng mga maliliit na puno ng saging at napakarami naman, di halos dikit-dikit na ay. Kaya kailangan na nating tanggalin. Gawa ng may bunga itong saging ay nahihirapang lumaki, lumusog yung bunga. At pati yung magtitira lang tayo ng dalawa, isang maliit na suwi ng saging o yung maliit na saging na puno ng saging para tayo ay mayroon ulit na palalakihin para may bubunga ulit. Ito nga palang puno ng saging nito ay maliliit pero may asin pero masarap siya. May vitamins itong saging nito. Ito ibigay sa akin ng amo ko. Guys, tanggal tayo ng ibang ibang saging. Kasi totoo lang, hindi siya lalaman yung saging pag Bali, mag-uumpisa na tayo magtanggal ng mga maliliit na puno ng saging. kamote. Gawa ng nalakas ng ulan ay ako'y nababasa na. Pero mabilis lang itong tanggalin at kunay. Maulan. Napakaraming maliliit na puno ng saging guys. Oh. Nakikita ninyo na talagang
Para ano, maging ano natin, hindi masayang. Ano, pruning tayo ng saba. Ano, ayun, taba na ng saba, no? Ng saging, no? Mataba na yung saging pero kailangan natin bawasan para lumaman. Para gumanda pala. Yun, no? Dami kasi. Ayun. Ito nyo, oh. Diba? Naugok-ugok pa to. Kasi kung hindi natin babawasan, wala. Sayang yung mga saging hindi tataba. Dami, oh. Ang bilis to naman, lumago. Buti sana ko sa bato, eh. Hindi sa bato. Ano? Kita nyo, guys, oh. Sayang. Kaya bawasan. Bawasan natin. Gusto niyong gumanda ang saging, oh. Bawasan ninyo. Dami. Tinanggalan ko. May bunga kasi yan. Sayang. Diba? Dami na bangus, eh. Bawas na siya. Oh, nagtira na lang ako ng isa, dalawa. May baby pa. Daming baby. Alisin natin yung mga baby. Pwede na yan. Tabunan natin. O, diba? Bawas pa ako. Bali, 3. Yan, nagbawas ako, guys. 1, 2, tapos 3 sa likod. Pag maulan. Tanggalin na natin.
natin dito. Dami pa guys. Aba. Sayang kasi yung bunga eh. Sayang kasi yung bunga guys eh. Yan sa taas. Ayo. Sayang yung ano, kamote oh. Natanggal ko na naman. Wala eh. Kunin na natin yung kamote. Maigi rin mga kain. Yan. Nakakuha tayo pa ng kamote guys. Sayang to. Kaya lang binawasan ko. Akong manguha ng kamote at saka ng ano, magtanggal ng saging, magbawas. Ayan, bagong tanim na. Tapos yun yung saging. Ayan. After an hours. Tamis na kamote guys. Nandun na yung gabi. Nilagay ko na yung gabi guys. Ang luya guys. Luya. Para sumarap. Tapos ilagay na natin yung sago guys. Yan, sago. Yan. Lagyan na natin ng sugar guys. Sugar. Yan. Antay natin lumambot yung kamote at saka yung gabi. Lagyan natin ng honey guys. Honey. Yan. Honey. Honey yan. Purong honey. Okay. Ilagay na natin yung cheese guys. Cheese.
saguna, may kamote, saka may cheese, saka may gabi. Yan na guys, yung mga luto ni Mads Abelio Vlog. Luto na ang ating minatamis na kamote, gabi, saka cheese, at saka luya, saka gabi, matamis. Luto ng ating ginisang okra na may sitaw na mayroong maliit na alamang bawang at sili.